Sa ilang mga videos, pag-aralan natin ang crisis in mission sa iglesia, pag-aralan natin ang pamaraan ni Jesus at ni Pablo sa pagmimisyon, at ilang mga stories, mga kwento ng pagmimisyon sa karanasan at sa mga kasalukuyan nangyayari sa mundo natin ngayon. Pero bago natin gawin yan, bago natin tingnan yon, mag-introduce muna ako sa aking sarili konti at kung ano ang aking karanasan sa pagmimisyon, kung saan galing ang mga karanasan at ang mga turo na ibabahagi ko sa inyo. So ako po ay lumaki dito sa Pilipinas actually. So 1994, dumating ako at ang aking pamilya bilang missionary sa mga mangyan ng Occidental Mindoro. Now, 7 ang tribo doon sa Mindoro. So specifically sa tribong Alangan kami. Nung ako ay 8 years old ako nung dumating at hindi lang yung mga magulang ko talaga ang missionary, kundi kami buong pamilya missionary. Ako bilang bata, meron din akong role, especially sa translation. So bata pa ako, maliit pa ako, mabilis natuto ako sa lingwahe ng mga mangyan. So kahit marunong ako magtagalog, pero sa totoo, mas magaling ako sa wika ng mga mangyan. So lahat ng mga materialis na na-develop ng mga magulang ko, ay akong nag-translate. Kung may mga dumating na mga bisita, ako na rin ang nag-translate. At ako rin ang tumulong ako at least sa pagmimission sa mga kabataan. So involved din ako talaga sa pagmimission mula sa pasimula. Pagkatapos ng unang mission namin, unang mission project, kapag itinuring na tapos na yung unang mission project, bumalik ako sa US at nag-college, nag-aral ako ng theology. Pagbalik ko dito sa Pilipinas, ay actually yung pinakakaibigan ko nung bata pa ako, yung parang naampon ako sa pamilya nila, yung kanyang kapatid ay actually childhood friend ko, nagka-developan kami at eventually siya ang naging asawa ko. So actually ang asawa ko ay hindi lang Pinay, mismo siya ay taga doon sa Mindoro, isa siya sa mga katutubong Mindoro. Katatapos lang actually na mag-college ngayon. So sa pagbalik ko after college, nagsimula ako mag-mission. Pero sa ibang tribo, ang mga mangyan, hindi lang isang tribo yan, 7 tribo actually. Ang pangalawang project ko ay sa tribong Taubuid. At doon sa mga Taubuid, 9 na taon ako doon. Sari-sari ang ginawa naming mga projects doon, mga tulong sa kanila. So meron kaming clinic, meron kaming agriculture, meron kaming health, meron kaming education, iba-ibang mga mission projects sa kanila. Pero ang pinakapangunahing project namin talaga ay yung church planting at pagtitrain ng mga leader. So dito sa mga churches na na-plant namin, ang ginawa namin, agad kapag meron ng mga converts, na-train namin yung mga converts na yun, na sila na mismo ang namamahala sa kanilang mga iglesia at sila na rin ang magpatuloy sa mga nasimulaan naming pag-mission. So kasali doon ang mga medical work. So nakita mo sa nakaraang mga slides na ang mga katutubo mismo ay tinuruan ko na mag-take over sa gawain doon sa medical work. Ganun din sa agriculture, sa education, ganun. Pero especially sa church planting. So bigyan ko lang kayo ng example kung paano nga ang project namin. Kapag naturing natapos na yung aming gawain bilang mga cross-cultural missionaries, mga daywang mga missionaries, may 4 na iglesia na natanim. At sa 4 na iglesia na yon, merong mga more or less 150 to 200 baptized believers. Pero kagaya ng binanggit ko kanina, na-train yung mga believers na yon na sila na mismo ang magpatuloy sa gawain. So sa ngayon, several years later, ang 4 na iglesia na yon sa 2 tribo ay nag-grow hanggang 45 churches na ngayon in 4 different tribes with more than 2,700 baptized believers. Sila na mismo ang nagtanim ng mga iglesia na yon. Sila na mismo ang pumasok sa ilang mga tribo na wala pa talagang mga Christians, mga completely unreached tribes. Actually, nakapag-send na sila ng missionary sa ibang isla sa Pilipinas, parang pinakaunang foreign missionary nila kung para sa mga mangyan. Ang ganong klaseng pag-mission ay hindi lang hanggang sa kaya ng missionary, kundi lalago at lalago siya kapag wala na ang missionary, kapag hindi na siya available or kapag siya ay tinawag na sa ibang lugar, patuloy pa rin ang growth. Malaki ang investment sa una, pero sa huli, mas mabilis at mas malawak ang gawain. So ganun po ang karanasan ko sa pagmimisyon at dyan nang galing ang mga ituturo ko sa susunod.